I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning sa lahat na sa Google, maging sa FB Live. Good morning pa rin sa mga pagising pa lang. At ganun din po good morning sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa studio. Bago ang lahat, binabati muna kayo ng magandang umaga. Sister Irene. Amen. Naimbag nga bigat kada kayo amin kakabsat. Dito'y kailokanuhan. At dyan sa Kabisayaan, maayong buntag sa inyong tanan. At sa Kabikulan, at yung mga kapatiran natin, mga Bicolano, Diyos maray na aga sa inyong gabos. At dyan sa Japan, kay Lamang Floor, nakikinig sila palagi. Ohayo gozaimasu. Amen. Stay tuned po, mga mothers. Chabacano. Buenos dias. Yan. Magandang umaga po. Buenos dias. Buenos dias.
andito na naman po tayo, magsasama-sama, kaya wag po tayong mag-iiwanan. Sige Okay. po. Amen. For 1 month, for the month of May, dinidiscuss natin yung commit in soul winning and discipleship. Mula Tuesday hanggang Saturday, naririnig na ito. Ngayon, last day na namin, last Friday, para sa mga mothers na i-discuss namin sa topic na ito. Hindi na natin isa-isahin kasi marami ng since Tuesday hanggang for 1 month, dinidiscuss natin ano ang soul winning, ano. So, isa-summarize na lang namin ang topic na ito ngayon para review ba doon sa mga lahat na napakinggan natin. So, ako na muna. Okay. So, sabi nga dito sa Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ibig sabihin, magdala lang tayo ng isang, hello. Ay, Sister Vicky, good morning. Greet ka muna. Umuulan dito. Nakisabay yung ulan. Diyan lang naman, wala pa Morning dito. po sa ating lahat. Andito po kami kay Ma'am Joyce Canao. Ayan. Kayo. Ayan. Kasama ko sila. Oh, para kayong mga, ano ba? Ay, anong tinda? Salubot sila. Anong tinda? Ma'am Alicia. Okay, sige, mute muna kayo. Okay. Thank you. Okay, sige, good morning sa inyo. Okay, so, ulitin ko, sabi nga last day na natin para sa mga mothers. Last Friday nito para i-discuss natin yung pagiging committed sa soul winning saka sa discipleship. Hindi lang tayo ang nagdi-discuss actually nito. Lahat naman ng mga group from Tuesday hanggang Saturday dinidiscuss ano ba yung soul winning, ano ba yung commitment, ano ba yung discipleship. So, Proverbs chapter 11 verse 30, alam na natin to lahat. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Meaning to say, nasabi nga dito na tayo ay ang pagdadala ng isang kaluluwa sa Panginoong Jesucristo, sabi nga ito yung highest achievement na pwede nating gawin bilang isang Kristiyano. Sabi nga ito yung main business natin at ito yung heartbeat ng bawat Kristiyano. So sabi nga rin sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Diba diniscuss isang diniscuss sa atin ni Brad Mishak last Wednesday, itong verse na to, na talagang napaliwanag ng maayos sa atin na pag-isa-isa. Itong verse na ito, pinapakita na si Jesus Christ, siya yung great example bilang isang soul winner. So, ano ba kasi yung soul winning? Balik na naman tayo sa soul winning, di ba? Sabi nga ito yung pag-fulfill natin ng Great Commission. Ito yung pag-explain natin yung death, burial, and resurrection ni Jesus Christ sa mga lahat na wala pang sa mga sinners, sabi nga. At ina-urge natin sila, yung inaanyayahan natin silang tanggapin si Jesus Christ bilang ating Panginoong tagapagligtas. So, sapagkat sabi nga dito, yung Great Commission nga sa Matthew chapter 28 verse 19, go ye therefore and teach all nations, but baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Nandoon yung command ng Panginoong Diyos sa atin na ikaw bilang tinawag na isang Kristiyano, bilang tumanggap sa Panginoon Jesucristo, sa ating Panginoong tagapagligtas, sabi nga, hindi ka lang nakaupo, hindi ka lang bench warmer, kundi kinakailangan, makikita rin na may gawa ka. Although hindi tayo pwedeng, ang kaligtasan hindi sa gawa, pero yung resulta ng ating kaligtasan dapat nakikita sa ating ginagawa. Sabi nga, ginagawa talaga natin, uma-action tayo, hindi ngumangawa. Okay? So, sabi nga kasi, kinumand mismo ng Panginoong Diyos na ituro natin sa mga mag-disciple tayo
At nandun nga yung baptism, kasama yun. So, sino ba yung mga soul winner? Ito, diniscuss ko rin to actually last week. Sino ba yung mga soul winner? Sabi nga, ang soul winner, sinabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19, ito ay mayroong servant's heart. Sabi ni Paul mismo, na siya mismo yung sarili niya, ginawa niyang parang slave to everyone para siya makapag-win ng mga tao, para makapagdala siya ng mga kaluluwa sa Panginoong Diyos. Number 2, sabi nga, sa sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, ang isang soul winner ay may discipline. May discipline sa sarili niya. Sister Vicky, dumating na yung ulan. Okay. So, sabi nga dito ni Paul, in-state niya na bilang isang kinakailangan striktuhan natin yung ating mga sarili. Disiplinahin natin ang ating mga sarili para qualified tayo na mag-advocate ba ng mga sa pagbabahagi natin ng gospel ng Panginoon, at maroon tayong, sabi nga dito, maayos ang ating testimony na para habang tayo ay nagpapahayag ng salita mismo ng Panginoon, habang tayo nagdi-disciple, nakikita ang Panginoong Diyos nandun sa atin. At number 3, sabi nga dito, dapat meron tayong selfless attitude. Mismo na sabi nga dito, i-correct natin ang ating mga sarili. At ganun din, sabi nga, selfless tayo, hindi natin iniisip ang ating sarili, kundi yung una natin, ipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal din natin sa ibang tao. Na alam natin sila na wala pang kaligtasan, nandun ba yung burden natin, na para natin sila ipahayag yung salita ng Panginoong Diyos. Kahit nga tayo naiinsulto, kahit nga tayo, di ba, tinatanggihan, pero pinipilit pa rin natin talagang ibahagi yung salita ng Panginoong Diyos. Mga lahat tayong mga soul winners, sabi nga, maraming times na nare-reject tayo, di ba? Minsan yung bang pagsabing hinihindian nila, lalo ng mga kabataan, parang nakakaiyak kasi hindi naman tayo yung nire-reject nila, kundi ang nire-reject nila mismo ang ating Panginoong tagapagligtas. So, sabi nga dito, magkaroon tayo ng selfless attitude, na unahin natin yung ibang tao, pero sa unang-una nga, sabi nga, unahin ang paglingkod sa Panginoong Diyos. Tapos yung isunod natin yung iba at panghuli natin yung ating mga sarili. At number 4, last, sabi nga nito, yung magkaroon tayo ng Christ-like na pamumuhay, na testimony. Maging example tayo katulad ng Panginoong Diyos. Na nang anuman ang mangyari, nandoon yung pananampalataya natin sa Panginoon, kailanman hindi tayo tumutuklap. Kasi si Jesus Christ, hindi tayo niya iniwanan, na ibinigay niya yung buong buhay niya para sa atin, para tayo magkaroon ng kaligtasan. At yun nga, sabi nga, nung malapit na yung kanyang araw na pag-alis sa mundo, nang hinanda niya yung mga disciple niya para sila rin, yung mga hindi pa na nararating, hindi pa naaabot, sabi nga dito, ay maabot ng mga disciples, na sila ay ibinahagi nila kanilang buhay, naging good example sila talaga upang madala ang mga taong ito na wala pang Panginoong Jesucristo. Nung si Jesus Christ na hindi pa na-reach out yung iba para muling madala yung salita ng Panginoong Diyos sa kanila. So, maraming sabi nga hindi maganda na mag-disciple, hindi maganda na mag-soul win. Pero maraming mga bagay-bagay na pwedeng i-motivate natin yung ating mga sarili para tayo ay mag-continue, ano man yung hirap, ano man yung mga nai-encounter natin, hindi tayo basta nagsusuko. Kasi unang-una isipin natin na si Jesus Christ nga, grabe yung sakit na hindi nabot niya, grabe yung sacrifice, yung suffering siyang pinagdaanan bago siya nalagutan ng hininga, bago niya na-fulfill. Kasi sabi nga niya, gusto niya, andun yung kanyang mission na kailangan niyang iligtas ang sangkatauhan sa apoy ng impyerno. Pangalawa, sabi nga dito, alalahanin natin na meron talagang tunay ang hell, ng talagang tunay na may impyerno. At kung hindi tayo magbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos at hindi natin ibabahagi natin yung salvation, about salvation, hindi tayo magpipreach about the gospel, paano na lang yung mga kamag-anakan nating hindi pa nabahagian
Paano na lang yung mga loved ones natin? Paano yung ating mga kapitbahay? Paano yung ating mga kakilala, yung ating mga kaibigan? At paano din yung ibang tao na wala pa silang kaligtasan? Na sila ay magsasuffer sa dagat-dagatang apoy kung hindi natin sila nabahagian. Ano pa yung next na pwedeng mag-motivate sa atin? Yun nga yung Great Commission, hindi yun nawawala. Sabi nga, ituro natin, magpatuloy tayong i-disciple, magpatuloy tayong ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos. At kasi sapagkat sabi nga, marami pang, lalo na dito sa mundo, marami pang mga countries na wala talaga silang Diyos. Isipin mo na lang mga communist countries, wala talaga sa kanilang Diyos. Na yung mga nagmi-mission nga doon, nahihirapan din, di ba? Patago pa sila para lang ituro, ipakilala ang Panginoon sa Kristo. Nandoon yung may mga nag-worship hindi sa Panginoong Diyos, kundi nag-worship sa mga Buddha, nag-worship sa mga animals, di ba? So kailangan natin sila isipin natin sila na kailangan sila ma-reach out ng salita ng Panginoong Diyos. Kailangan sila ay makarating doon sa salita at maibahagi sa kanila. At sabi nga dito, meron tayong isipin natin, sabi sa Revelation chapter 20 verse 11 to 15, ng about sa great white throne, di ba? Imagine na lang natin yung mga unsaved people na nahaharap sila sa Panginoong Diyos. Yun pa lang na kung hindi sila nabahagi, andun pa lang condemn na sila. Sabi sa John 3:18, di ba? Yung judgment seat of Christ, yun din, isa rin sa magmo-motivate sa atin na sabi nga dito, tayo na dapat ma-realize natin na accountable tayo sa Panginoong Diyos. Na paano ba natin nung tayo dito pa sa mundo, paano ba natin ginagamit yung ating oras? Paano ba natin ginagamit yung ating talento? Paano ba natin ginagamit yung ating kalakasan? Paano ba natin ginagamit yung ating resources para lang marating yung mga taong wala pa, sabi nga yung mga na wala pa sa Panginoong Diyos, yung mga nawawala pa. So, nang last sabi nga dito na wag nating anuhin yung pagkakataon na tayo mag-harvest, di ba? Nasabi nga ng malawak yung field na i-harvest natin pero kukunti lang ang manggagawa, kukunti lang ang harvester. So sabi nga sa John chapter 4 verse 35 tingnan natin na marami pang kaluluwa na nangangailangan, maabot natin, mabahagian natin yung salita. Actually, hindi nga na lahat, marami na tayong kung isipin nga sa lugar na pinuntahan natin, na isa-isa ko na itong mga bahay na to. Itong mga teenager na to, halos napuntahan ko na. Pero, asaan sila? Wala pa sila sa simbahan. Hindi pa natin kasama. So, kailangan nating pagtiyagaan. Kailangan natin, kahit sabihin na tayong makulit, pero nandun pa rin yung burden natin sa kanila. Na sana, katulad natin, dumating ang panahon na katulad natin, hindi na sila kailangang sunduin. Hindi na sila kailangang pang pilitin na makarating sa simbahan. Kasi nabahagian na sila at patuloy na silang nababahagian pa na sa pamagitan ng pag-conduct natin ng Bible study. Yun nga yung prayer ko sa kanila na sana, lalo itong mga family na dinidisciple ko, na sana yung dumating sa panahon nila na katulad natin, na sila na mismo ibo-volunteer na sarili nila sa gawain, sila na mismo nandun na yung excitement para nasa nila, Sunday pala, kailangan nasa simbahan na kami magpiprepare. Hindi yung nakakalungkot, di ba yung pagkatok mo ay pupungas-pungas pa. Kagigising lang. Anong oras na? Merong ganun, tapos may ibang dahilan na hindi daw nakatulog kasi sumakit ang katawan, di ba? Pwede na nga lang ikaw maglaba pag Sabado para sa kanila. Di ba? Para makarating ng para walang rason. Minsan nga sabi ko, tara maglaba na tayo para bukas makarating ka. Tumatawa lang sa akin. Okay, syempre. Kaya nga sabi nga dito anong lawak pa ng mundo na ang dami pang taong mga dapat nating i-reach out. At sabi nga wag lang tayong manghina, kundi magpatuloy tayong i-reach out sila. At sabi nga dito, ang tao, marami pa kasing mga tao pa rin na talagang nandun na hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. So, talagang kailangan nating ihatid. Ipakilala natin ang Panginoon at marami ding mga tao na sabi nga doon na gustong ma-save pero walang taong nagamit para makarating sila at para may paliwanag sa kanila about salvation. So,
Pero yung sabi nga isa ring motivation natin na pagdating natin kung ano man yung ginawa natin, meron tayong reward sa langit, di ba? O kung nga tayo inaasam-asam natin yung reward natin, simple lang sa mga okasyon na meron tayo o kaya sa school o kaya promotion sa trabaho, di ba? Nang malaking bagay na yun para sa atin. How much more yung magkakaroon tayo ng reward mismo sa langit at ang Panginoon mismo ang magre-reward sa atin. So, sabi nga dito ng ano man yung effort natin, gaano man yung kaliit, gaano man yung kalaki, basta ipinakita natin yung unang-una yung pagmamahal natin at pagiging masigasig natin para ilapit natin ang Panginoong Diyos sa kanila. Ay sabi nga ito yung greatest na accomplishment natin na magagawa para ng isang greatest na paglilingkod na pwede natin gawin sa Panginoon. So yun lang po, to God be the glory. So next po si Sister. Ikaw na muna, Sister Vicky. Baka maubusan ka ng data. Okay lang? Amen po. Sige. Yan. Ito. So, ulit, isang umaga sa atin ulit at napakaganda ulit po yung Sister Vicky, ikaw na muna. yes, Shopee po. Chappy. Ayun na. Kasi, Shopee, hindi Shopee. okay na? It's your turn, Ma'am Vicky. Okay na po. Okay na. Ikaw na. O, sige. Thank you. Muli, isang magandang umaga kahit umuulan. At andito kami, 5 kami, si Ma'am Joyce, Ma'am Maya, si Ma'am Vivian, saka si Ma'am Gina. Dami yung iba, umuulan kasi. Muli, last Friday of the month po ngayon at topic na soul winning. Pero na sa June, kung iba yung topic, pero soul winning pa rin yung buhay natin. Kaya tama yung sabi ni Ma'am Beth na talagang dapat andoon yung love natin. Salamat kay Sir Mika nung last Wednesday. Grabe yung preaching niya. Talagang hanggang kagabi sa Bible study, yun ang usap-usapan natin. Like father and son. Grabe, tapos sumabay pa yung ulan. Kaya grabe, nakaka-bless na yung lakas hindi nanalo yung ulan. So, kaya nakaka-bless na may makita po tayo na bata na gano'n. Sumunod sa apak ng na ako din, pasalamatan si Sir Tom nung last Wednesday naman na siya yung preacher. Yung inalala niya yung noon sa taas pa. Kami din namimiss din namin yung buhay Kristiyano na andoon yung sabi niya na madali pang isama namin. Kaya yan. Man, nawawala ka. Sa Vicky, wala. Naglag. Wala. Internet natin? Nawala, Sister Vicky. Panginoon, ayan, alam ko Ayun rin na, kay ayun na. Mr. Bet, nakita rin niya yung bunga ng salita ng at ako din. Nakita ko rin kasi noon talagang sama-sama kami na pag substitution, sama-sama kami sa subining, sama-sama kaming pamilya. Kaya yun po, ngayon talagang isang napakalaking challenge na kami, nandiyan na yung pamilya namin, ang mga dinidisciple. Kaya yung sabi ni Ma'am Beth kanina na, ayun, ang ganda pag may dinidisciple. Alam ko yung nararamdaman ni Ma'am Beth na talagang bumabalik yung una noon, nung bagong Kristiyano, nandiyan yung kasiyahan mo na makapag-disciple, makapag-invite sa church. Kaya salamat sa privilege na talagang andyan yung soul winning. Buhay na natin to. Na salamat at may programa muli. Dito kami sa village. Ako'y nagpapasalamat na sama-sama kami mga mothers dito na masaya nakasama sa Google Meet. Andyan, yung iba dito hindi daw alam maglagay sa Google Meet yung cellphone. May wifi sila pero hindi nila alam mag-operate. Kaya yun po yung salamat din po sa na araw-araw
yung kwan ko ngayon na verse ko ngayon yung andyan na tayo sa ministry, andyan na bilang isang nanay, andyan na yung talagang gabay ng Panginoon, proteksyon at wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin. Kailangan huwag tayong umalis dito sa ministry na pinagkatiwala. Lalo na naumpisa natin yung ganitong programa ay every morning na salamat na mula Monday hanggang Sabado ay may umaga na unang-una yung parating pinapasalamat ni Mayra na paggising niya may salita ng Diyos agad. Kasi hindi nga biro-biro pag nasa area na tayo. At kahit sa loob ng bahay talagang andyan pa rin ang panunukso ng Diablo, andyan yung panggugulo. Pero salamat at lalo ngayon at ano yung malaking pagsubok. Tag-ulan na, panahon ng bagyo. Ang tanong, lalo sa akin, isang napakalaking challenge kasi commitment ko na sa Panginoon niya na pupunta sa bahay-bahay. Ang tanong na magagawa pa kaya ang pumunta, gumising ng maaga pag panahon ng bagyo. Yun yung ipag-pray. Kaya tingnan po natin na kailangan hindi tayo dito tayo nilagay, lalo si Ma'am Emilia nakaka-bless hating gabi doon, pero andyan siya tuwing umaga. Kaya tingnan natin sa chapter 20 verse 24, sabi niya dito, kailangan talaga sulwin tayo kung naumpisa na natin mag-sulwin. Talaga ipagpatuloy. Sabi niya dito sa 20 verse 24, the hand of these things move me, neither count I like there to myself, that finish my course with joy, and the ministry which I have received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Yung itong pinagtiwalang ministry sa atin. To testify. Di ba? The gospel of the grace of God. Ano ba yung gospel? Ito yung good news. Ito yung kung paano napako ang krus. Ito yung Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung i-share natin ang Panginoon. Yung pagkamatay niya at muling pagkabuhay. Na yun yung talagang pinapagawa sa atin. Kaya nga, sabi nga ni Ma'am Beth kanina, sa pag-share natin, andyan may tatanggihan ka. Yun din yung usap-usapan namin sa Bible study kagabi doon sa Green Valley. Na yung nga sabi, Sister Domar, yung preacher namin, na sabi nga niya, nakakalungkot. Lalo na yung mga bata, tawan-tawanan ka, minsan tatakbuhan ka. Pero talaga ito yun. Hindi nga nila alam. Wala yung, sabi nga, libreng-libre na nga. Ihahabol mo na, tatakbuhan ka pa, libreng-libreng regalo. Kaya salamat kasi sa atin ibinigay ang Panginoon ang wisdom. Kaya andon, ano yung foundation ng soul winning? Andun yung love natin. Andun yung patience natin. At yung pagmamahal natin sa Panginoon kung paano natin siya sundin. Kasi nga po, ano yung gospel? Ang gospel, yun yung, ano yung makakamtan natin? Andun yung changed life. Diba? Ano yung power ng gospel sa buhay natin? Andun yung changed life. Alam na alam po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, diba? Pag nasa Panginoon na tayo, andoon lahat. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nag-pray na ayon sa kagusto ng Panginoon, hindi tayo nag-share, hindi tayo nabubuhay para sa iba, ay nung tinanggap natin ang Panginoon, andun na yung dapat makita sa atin yung power ng gospel na tinanggap natin, yung change life natin. Napakaganda. Hindi, wag tayong aalis. Sa totoo lang, inisyak ako habang nagpipreach. Sabi ko, salamat Panginoon kasi naging parte ako ng buhay. Yun yung parati ko siya sabi kaya tawag ko kay Sir Meshach, hindi Meshach, hindi Main. Kasi nung maliit yan, nung maliit din si Nego, siyempre, naiiwala din ni si Meshach sa amin. Siyempre, andyan sila Tonton, andyan sila Dondon, para may mga kasamang bata na nakapag-enroll din po siya sa Port Del Pilar ng grade 1. Andyan kami magsusundo kasi nga sinigong talaga yun, iyakin. Kaya tapos siya di ganun siya. Yung parati siyang nag-decision noon. Kaya nung habang nagpipreach, sabi ko salamat Panginoon na nung maliit siya andun yung privilege, andun yung
nakasama ko 'tong batang 'to at lumaki na ganito, na alam ko 'pag magpe-pray din kami buong pamilya kasama siya, ay alam ko din yung prayer ni pastor ni Brad Chris sa kanya na lalaki na tulad ni pastor na talaga kagabi din sa Bible study namin nabi-bless din ako kay Domar kasi at least nakita niya yung puso ni pastor na ang lakas din niyang boses na nag-Bible study doon kila ah, Mrs. Labot na sabi nga niya, ay ipinaliwanag niya kasi siyempre bago doon kailangan pang ang lakas ng boses. Sabi niya, preach the gospel. Sabi niya, pag sinabing preach, hindi pwede yung sabi mo lang isa-isa na malumanay. Kailangan isigaw mo. Kaya ano yung kasiyahan ni Brando Mark kay Mitchak na talagang ang lakas ng ang lakas ng boses niya. Lalo na talagang sumabay yung ulan noon. Talagang nakita ko doon yung quote ng Panginoon na ipakita sa ating lahat, member na nakapinay, may anak ng pastor na challenge sa atin bawat parents na sana nagawa natin. Ano po, na yung mga anak natin, ay ganun din ang gagawin sa Sir Benny. Talagang pastor winner yan. Kaya salamat na hanggang ngayon, 26 years na po ang PNP Baptist Church, ay nagdang pa rin po yung privilege na ma-share ang gospel. Kasi nga, ano yung gospel na yan? Change life. At isa pa, na power of the gospel, ito yung dapat din makita sa atin. Yung we must have a fruitful life. Ayan. Sabi kanina sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous, a tree of life. And he that winneth souls is wise. O diba? Andyan din, may mga verses din dyan na pag ang puno, hindi namumunga, anong ginagawa? Diba? Kaya dapat mabunga ang buhay natin. Ano yung magiging bunga ng buhay natin? Yung mga bunga na ginagawa natin sa Panginoon. Mag-minister natin at mga disciple. Yan yung pinaka-challenge. Kaya ito yung lesson natin, soul winner at have disciple. Matapos man yung lesson na ito, itong buwan na ito, pero araw-araw pa rin po natin gagawin bilang isang soul winner na ako. Ito na yung bunga. Salamat kay Brad Chris na talagang nandyan yung pinakita sa amin. Hanggang ngayon, nakakatuwa po kung makita mo po yung mga bunga mo sa gawain na nagpapatuloy. Isa ng napakalaking inspirasyon sa akin yung Labot family na talagang hanggang sa panganay si Gary na doon malayong-malayo siya doon sa Marcos Highway sa May Taloy ay umaatin po siya pag Sunday. Kaya sumunod po tayo bilang isang soul winner na para sa Panginoon, mahirap pero makikita mo, Panginoon talaga ang kikilos sa'yo. Ito yung testimony ko, ito yung buhay ko na talagang gusto ko sa kalagayan ko, ngayon gusto ko yung Panginoon ang makita na Panginoon ang kumikilos. At yung preaching ni Sir Tom nung last Wednesday, nung invitation na yun na, di ba, pagka nakinig ka ng preaching, tapos sa invitation, yung po yung magkukumit ka sa Panginoon, at yung po yung ipag-pray mo, na sabi ko, na ko talaga yung mga bunga ko noon, na mga batang na ako inaamin ko talagang magbunga nga ako sa kanila, yung mga nakitira, mga inalagaan namin sa bahay, sabi ko sana bumalik sila. Kasi nga, yung nga, sa ni Brandon, andyan yung hindi sila mahirap isama sa visitation, winning, tapos yung pati sa paglilinis sa church, tapos from school, ay sa church talaga dumidiretso nung ang church pa doon sa taas. Kasi nga, wala pang full time noon. Kaya, nakaka-bless na yung prayer kong yun. Alam nyo, sinagot agad ng Panginoon kasi yung Laika, yung magkapatid, tumira sa amin yung anak ng kusinero sa Gunting. Yung si Jeffrey sa si Laika. Biglang dumating nung nanganak Sister Tintin. Nung nakita niya yung post nila, sabi niya, ay nasa bigay si Ate Tintin. Biro mo siya yung answered prayer na siya yung pinag-pray ko na yung mga alaga ko noon, yung mga nataniman ng salita ng Diyos, yung mga katulungan namin noon sa church, sa taas, ay sabi ko sana bumalik sila kahit nawala na sila rito. Sana yung, lalo si Sister Laika kasi teacher po yun. Na sabi ko gamitin pa rin siya para mag-soul-win. Kaya salamat, dumating siya nung nanganak si Tintin. Siya yung unang-unang dumalaw kay Sister Tintin. At andoon, talagang nakita ko yung bunga ng
Pero din po kasi si Tintin, nag-pray din sila doon sa bed ni Sister Tintin. At yun, napakalaking blessing na andoon na muli, araw na nagtitip si Sister Liza na salamat. Hindi po ako magkakaganito kung wala po kayo. Kaya yun, huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod, huwag tayong yung bang huwag natin sarilinin, i-share natin sa iba at darating ang panahon makikita natin yung bunga ng mga gawain natin. Kaya yun po, power of the gospel, yun, yung i-share natin. Andun yung changed life, a fruitful life. Sabi ko, kitang-kita ko na kung magpamilya din sila iba. Andun pa rin yung salita ng Diyos. Kaya, salamat, privilege na andyan pa rin. Andito tayo sa ministry na ito bilang isang nanay, hindi po biro-biro. Lalo ako, nadagdagan ng picture boy. Kaya, kailangan talaga, andun yung organize, andun yung managing our time, yung oras natin. Talaga bilang isang ina, sa totoo lang, sabi ko kay Sir Titing, sabihin na yung mga pakialamera. Sabi ko, masaya ako, pakikialam ko sa inyo. Kasi mga apo ko yan. At gustong-gusto ko na i-share yung pagmamahal ko sa inyo. Sabi ko, kaya salamat sa privilege. Yun lang po. To God be the glory. Amen, Sister Vicky. Sabi nga ni Sister Vicky, none of these things move me. Walang pwedeng maging sagabal, walang pwedeng mag-hamper. Kapag sabi nga na kailangan nandoon, masaya ka pa rin nagko-continue. Ano man yung maging burden, ano man yung magiging kabigatan o kaya ano, pero hindi yun magiging sagabal para magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Okay, so si Sister Irene. Amen. Thank you po sa mga narinig natin mula kay Ma'am Vicky, Ma'am Beth, hanggang kay Ma'am Vicky na sabi, none of these things move me. Yan, walang makakapag-alis sa atin sa ganyang gawain na kahit maraming persecutor, maraming nagre-resist. Yan, totoo po yan. At yung ating Great Commission sa Matthew 28:18-20, lahat tayo ay inutusan ng Panginoon. Hindi natin tatanungin sa sarili, sino ba? Na once tayo ay na-save, kasama tayo dyan sa may Great Commission na hinabili ng Panginoon. Go, sabi ng Panginoon. Kaya walang hadlang para hindi tayo sumunod yan sa Great Commission na kadalasan yung ibang tao ay ang nangyayari ay parang pag naririnig nila yung salita ng Diyos, yung palaging sinasabi ni pastor sa pulpito na lahat tayo mag-involve, ay parang nagmamangmangan yung iba. Sino ba yan? Na tayo po yun. Tayo po yung binigyan ng Great Commission. Tayo yung inutusan. Kapag tayo ay na-save, tayo yung gagamitin ng Panginoon sa ating family na kahit isa lang dyan sa family ang ma-save, tayo po yung gagamitin para yung buong natin household o mga kasama sa bahay ay ma-save. Kaya tayo yung may nakaatang na responsibilidad sa ating balikat. Tayo po yung nakakilala sa Panginoon, tayo yung nakakaalam kung paano ibahagi ang gospel sa mga pamilya natin. Tayo po yung accountable pagdating ng araw na hindi natin man lang na dala yung family natin, relatives, mga kaibigan, nakakausap natin araw-araw pero hindi natin man lang na ibahagi. Yun po dapat yung ating laging iniisip na makokonsensya tayo na andyan na nga tayo, alam na natin yung kaparaanan para sila ay masave. Bakit hindi pa rin natin binabahagi? Kadalasan para tayong nagiging nagmamangmahangan na lang. O narinig natin sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Dapat maging responsive tayo sa mga naririnig nating preaching na ano yung dapat nating gawin. Kaya nga meron tayong invitation na pagkatapos ni pastor mag-preach ay talagang mag-pray tayo. Ano ba yung conviction natin? Ano yung dapat nating gawin? Unang-una ay yung family natin na laging sinasabi ng ng ating pastor na unahin natin yung family. Lagi niyang tinatanong, kompleto ba yung family mo na nandito?
na wag tayong papayag na tayo na sa church pero yung mga kapamilya natin ay wala sa loob ng church. Gagawa tayo ng paraan para madala natin sila. I-encourage natin sila. Kaya nga yung Great Commission, lahat po tayo dapat involved. Na ano ba yung katungkulan natin? Sabi sa Acts 26:18, tayo po yung magiging susi para ang ating mga kasambahay, mga kasama sa bahay, mga relatives natin, kapamilya, mga kaibigan, para sila ay ma-open yung kanilang isip. Sabi rito, kasi sila ay bulag, walang alam. Sabi rito sa Acts 26:18, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Yan, ito yung sinasabi ni Paul na dapat ganun yung ating kaisipan sa ating family na para mamulat yung kanilang isipan. Hindi yung mata na bulag na literal. Na ang mga tao hanggat hindi nakakarinig ng salita ng Diyos ay talagang bulag sila sa katotohanan. Kaya nga tayo yung gagamitin, tayo yung magiging susi para sila ay ma-open yung mind nila, yung kanilang isipan na meron tayong pag-asa na akala ng iba, oh, makasalanan ako. Oo, pupunta akong impyerno, sabi nila. Sumisigaw. Kasi na-experience ko yun na may nagsishare ako. Nagagalit siya. Oo na, makasalanan ako, pupunta akong impyerno. Pero nung talagang ini-insist ko talaga yung salita ng Diyos, ay biglang naglaylo siya. Nagagalit siya nung una. Na tayo yung magiging susi para magkaroon sila ng pag-asa na meron pa palang solusyon na kung tayo ay hihingi ng tawad sa Panginoon, tatanggapin siya ng buong puso, ay magkakaroon siya ng forgiveness of sin at yung kanilang iniisip na wala ng pag-asa na makaahon ay nagkaroon sila ng hope, di ba? At yung pag ikikwento mo si Kristo na kaya nga namatay ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, para sa atin yun, para sa iyo, para magkaroon tayo ng kapatawaran, para magkaroon tayo ng kaligtasan na hindi tayo mananatili na ganyan nagkakasala. May solusyon. Magsisi ng kasalanan at talikuran yung kasalanan. Na yung ganong bagay ay sila ay nagiginhawaan. Nagpapasalamat sila at natutuwa, napapaiyak dahil sabi nila may pag-asa pa pala ako. Akala ko hanggang doon na lang ako na wala ng solusyon. Na yun lagi yung iniisip nila na akala nila ang solusyon kasi yung mga tao na walang Diyos, di ba ang solusyon nila ay magpakamatay? Pero nung nagkukwento ako, kahapon, kinakausap ko yung isang kabataan na kinikwento niya yung kanyang kaibigan na binikil niya raw yung sarili. Tinalian ng kumot kasi sa dami ng problema. Kaya kinikwento ko sa kanya na ang Panginoon kaya naparito ay para magkaroon tayo ng hope. Na hindi magtatapos yung sa kamatayan na lang dahil merong pang buhay. Kapag namatay tayo, there is life, sabi ko. Kung yan ay tatanggapin mo ang Panginoon ng buong puso, pagsisiya mo kasalanan mo. At tuwang-tuwa siya, sabi niya, sasama siya sa linggo. Natutuwa ako dahil merong mga ganong tao na ang dami pala nilang problema. Karamihan ngayong kabataan, talagang mababalitaan mo. Lagi kong sinasabi sa kanila, alam mo, lagi nating nababalitaan, may namatay, may nagpakamatay, may pinatay. Ang buhay natin ay iisa lang. Lahat tayo pupunta sa ganong kalagayan. Pero tinanong ko siya, kung sakaling darating sa yung kamatayan, tiyak mo ba? Ayun. Kaya doon nag-umpisa na yung pagbahagi ko ng salita ng Diyos. Tuwang-tuwa siya na sabi niya, muntik na rin akong maging ganon. Parang kasi ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, yung may kabarkada sila, na may problema at ganun yung ginawa. Parang pag nagkaroon din sila ng problema, ganun din gagayahin nila
akala nila yun ang solusyon. Sabi ko, kapag may Kristo ka sa puso mo, may takbuhan ka, pag may problema ka, siya ang tatakbuhan mo, manalangin ka, lahat ng problema mo sasabihin mo sa Panginoon. Pero yung ibang walang Kristo, wala silang matakbuhan. Akala nila yun lang yung solusyon. Yan. Kaya yung kagandahan na may salita ka ng Diyos, tinanggap mo si Kristo, may refuge ka, may takbuhan ka. At siya yung mapagsasabihan mo ng problema mo. Kasi hindi sapat yung may kaibigan ka, mamaya mali yung binigay sa yung advice. Kaya yun nangyari yung mga ganong kabarkada nila, nagbekal daw, sabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, di ba, meron pa yung naglalaslas. Huwag mong gagawin yun, sabi ko. Dahil tingnan mo si Judas, napakamatay, nasa impyerno ngayon. Kaya yun, tuwa siya nung binahagian ko siya. Ganon din sa ating family, di ba? Kapag hindi nila alam yung solusyon sa kanilang problema, ay yun yung parang pinaglalabasan nila ng sama na loob kaibigan, pero mali yung advice ng barkada nila. At kinuwento ko rin sa kanya yung family na yung na-depress, sinunog yung mga anak. Yan, sabi ko, wag yung gagawin yun. Kulang sa salita ng Diyos yun. Kaya ibinabahagi namin sa inyo yung salita ng Diyos, sabi ko. Kaya tayong mga naligtas, tayo yung magiging susi para ma-open yung kanilang eyes to turn them from darkness to light. Yan. Ito yung ating responsibilidad sa kanila para madala natin sila sa liwanag patungo sa Panginoon na sa ngayon na sila ay makasalanan, nasa darkness. At yung power ni Satan ay matatanggal na mangingibabaw yung power of God kapag meron silang kaligtasan at higit sa lahat, dadali natin sila sa church. Kaya nung narinig ko nakarating ako rito 2006, ang team talaga nun ay My Family First. Natuwa ako, nagkaroon ako ng burden sa family ko. Sabi ko, gusto ko madala yung family ko. Yan, by the grace of God, lahat sila nabahagian. Hanggang yung kapatid ko na namatay siya. Bago siya namatay ay talagang nireview ko yung salvation. Sineran ko uli siya kasi parang hindi siya seryoso noon. At nung may sakit na siya, tumawag ako. Kahit hirap siyang magsalita ay binahagi ko talaga ang gospel sa kanya para ano man yung mangyari sa kanya kasi may cancer na siya eh. Anytime pwede siyang kunin ng Panginoon. Pero sinabi ko sa kanya, kung pagsisihan mo yung kasalanan mo at tanggapin mo siya ng buong puso, at tanggapin ka, doon ka sa langit papatungo. Talagang tinanggap niya. At after 1 week, namatay siya. Kaya sabi ko, thank you Lord. At bago man lang siya nawala dito sa mundo, ay nabahagi ko yung salita ng Diyos. Sa ating mga naligtas, tayo po yung accountable. Makukonsensya tayo kapag hindi man lang natin nabahagian. Halimbawa, meron tayong mahal sa buhay na namatay. Kaya yun yung ating mission. Sabi sa Romans 10:1, Brethren, my heart's desire. Sabi ni Paul. Yan, buksan natin. Sa Romans 10. Ito po yung dapat maging nasa puso natin. Ang my heart's desire and my prayer to God for my family. Dapat na. Kasi dito for Israel is that they might be saved. Sa atin naman na mga nagdi-disciple na kilala na sa Panginoon, naligtas. Ito po dapat desire natin, sabi rito sa chapter 10. Brethren, my heart's desire and prayer to God for my family is that they might be saved. Na maligtas sila. Yun dapat yung ating commitment sa Panginoon na madala natin. Sabi nga sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? Yan, tayo po yung gagamitin para sa kanila. Tuturuan natin sila. And how shall they preach except they be sent? Lahat po tayo sinent ng Panginoon. Kinumission tayo. Meron tayong Great Commission. Tayo po ang pinutusan ng Panginoon para sila ay madala sa church.
sila ay mabahagian. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Huwag tayong mag-alala kung puro kalyo na yung ating talampakan sa kalalakad. Kasi sabi, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Para sa Panginoon, maganda yung ating mga paa, kahit puro kalyo na. Dahil ginamit natin to para ibahagi yung salita ng Diyos. Na sa atin dapat ang lagi nating nasa isip ay magkaroon tayo ng desire na mag-win souls. Especially yung ating mga kasama sa bahay, mga mahal natin sa buhay, at mga relatives madala natin sa Panginoon na masave sila. Yung dapat po yung ating mission. Dapat lagi nating itatatak sa isip natin, tayo ay missionary. Bakit? Ang mission natin is masave sila. Yung mga kinakatok natin sa bahay, mga kamag-anakan natin, tuwing pupunta tayo, uuwi. Talagang ako, pag umuwi sa Cavite, yun ang ginagawa ko. Lahat ng mga kalaro nila, pag may pumunta sa bahay, bina-Bible study ko, at doon na yung soul winning magtatapos kami sa kaligtasan. Kaya dapat yun yung ating mission. Be a missionary. Ang mission natin, ang purpose natin pag pumunta tayo sa bahay ng mga pinupunta natin ay masave sila. Yan po. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Irene. Sabi nga ni Sister Irene, think about others. Think about our loved ones, lalong-lalo na yung wala pang ibang kaligtasan. Tayo yung nagbibigay ng pag-asa sa mga taong down na. Katulad nga nung in-example niya at nasa news nga ng mother, actually Baptist siya. Pero hindi kasi natin maintindihan ang depression. Ang depression kasi once na nag-attack sa tao, dapat yung mismong kasama niya maging aware kasi hindi na niya control. Isa kasi yung sickness sa mental na hindi na niya kayang kontrolin ang sarili. Kaya maging aware tayo doon sa mga pag may mga depression ganun, kinakailangan nating encourage natin sila kasi para maiwasan yung ganong insidente. Actually may mga picture pa yung mga bata nagkakantang bless oh Lord bless my soul oh Lord, yung ganon kumakanta sila kasi talagang yun nga nakita ko sa Burol Gospel Bible Baptist Church pa, membro sila. So, pero paano nangyari yon? At kasi maaring sa paligid niya hindi na aware yung nangyayari sa kanya. Isa kasing talagang sakit yun na hindi mo na makontrol. Maglalak na, magkakaroon ka na ng yung magbablock na yung mental mo. So, tapos yun pa, nagtungtungan ng hindi magandang karanasan, yung mga nakapaligid sa kanya instead na makatulong lalo pang nag-down sa kanya kaya nang gano'n nangyari. So, kaya nga sabi nga tayong bilang isang mga Kristiyano, tayo nagbibigay ng pag-asa na meron tayong lampasan ko nga tong bahay na to pero nakokonsensya ka, di ba? Nang pupuntahan mo, kakatukin mo, hindi mo pala alam, magpapakamatay na rin pala yung tao na yun. Pero nung nabahagian mo ng salita ng Panginoon, tumanggap siya, nakita niya meron palang Panginoon na dakilang kanyang pagmamahal, di ba? Nabigyan natin sila ng hope. Nabigyan natin sila ng yung pag-asa pa na mabuhay, na maging maayos. So, Sister Benny? Amen. Napaka-ganda po talaga na may soul winning. At tayo yung ginagamit po ng Panginoon na magbabahagi sa kanila ng patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. At tayo nga po yung unang binigyan ng pagkakataon na binigyan ng privilege na tumanggap sa Kanya. Kaya ibahagi po natin yun. At nakakatuwa po talaga na kahit saan tayo pumunta, sabi nga ni Sister Irene, ay kapag umuwi siya ay andon yung family niya na ibabahagi na ng kaligtasan. At ako din po,
ganun din ang aking ginagawa. Kami ni Grace kapag kami umuwi. Gaya nga nung umuwi kami, meron po kaming pinuntahang isang family na hindi po namin panaano yan yun noon. At yun nga, na may sakit yung asawa ng ano na to, nakakalimot. Alzheimer's. May, Dementia. in dementia. Yun, na makulit nga, makulit. Pero yung asawa, ando naman may humble heart naman yun na makinig ng salita ng Diyos. Tayo nga nagso-soul winning tayo. Pero sa pagso-soul winning po natin, andun po kaakibat po doon talaga yung prayer. Una-una talaga sa lahat ay yung prayer po talaga. Kasi kung hindi natin ipapanalangin yung ating sisiran, ay andun at manggugulo ang diablo. Kaya tayo, bago tayo mag soul winning ay manalangin tayo. Yun po yung napakahalaga na ano. At sa akin nga pong meron nga po akong na-encounter. Una-una po noong andun kami sa Cagayan noon, naka-encounter ako ng isang tatay na sabing ganun Diyos ka ba? At sasabihin mo na tayo ay makasalanan. Bakit? Hindi ka ba makasalanan? Lahat po tayo makasalanan. Sabi ko, hindi po ako Diyos, pero binigyan po ng Diyos ng karapatan na maibahagi po yung salita niya. Yung patungkol po sa salvation. Sabi kong ganun. At marami po siyang sinabi na mga pang distract po sa mga ibabahagi sa kanila. Na ganyan. Hanggang sa kung magpapadala ka sa mga ganong distraction, ay hindi mo siya mawiwin. Kaya habang dinidistract ka ng diablo, ay sige, ituloy mo lang yung ano at andun pa rin yung panalangin na habang dinidistract ka ay nananalangin ka sa isip mo na sana ay wag nang ipagpatuloy yung ganong distraction. At pangalawa na naman ay na-encounter ko rin ulit yung ganon dito na nanay naman na sabi niya sa akin ay Diyos ka ba? Para isabihin mo sa tao na tayo ay makasalanan. Sabi niya, bakit? Paano kitang tatanggapin? Hindi, sabi ko gano'n, hindi po ako ang tatanggapin nyo, kundi ang Panginoong Diyos kako. Ang ipinapatanggap ko po sa inyo, sabi ko gano'n. At marami kang may encounter talaga pag nag-soul winning ka. Maraming distraction, maraming matutuwa ka naman kapag ang mga nababahaginan mo ay masayang tumatanggap. At alam ko na ang Panginoon ay masaya rin dahil sa iyo na ginamit ka na ibahagi mo siya. Na doon, yun nga pong preaching po ni Brother Mesiak noong Wednesday lang na tayo po yung aakay sa kanila kasi bulag pa nga po sila sa katotohanan na bilang isang tumanggap sa Panginoon, ibinibigay natin or inihahatid natin sa kanila yung kaligtasan na dapat ay tanggapin nila, na yung natanggap natin ay ibabahagi natin sa kanila. Yun yung bulag pa sila sa katotohanan. Kasi nga, tayo bilang isang tumanggap sa Panginoon, ay magkakaroon tayo ng pagnanasa talaga na ibahagi sa kanila kasi nakakaawa talaga sila na yung kagaya nga yung na-encounter ko na gano'n na Diyos ka ba? Sabi gano'n. Yung sasabihin ba na gano'n. Di ba pagka gano'n na para ka bang matatrap ka ba na yung para kang hihinto pero hindi pwedeng ikaw ay huminto sa ganong sitwasyon kasi nga
bulag pa nga sila sa katotohanan. At yun ngang inano ni Brother Mesiak noon na sa 2 Corinthians 4:4 na ang sabi po dito na in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Na dapat wag tayong magpapabigla sa mga ganun na sitwasyon kasi nga bulag pa sila sa katotohanan. Kaya dapat ipahayag natin or ibigay natin, ipaliwanag natin sa kanila na yung may pagmamahal bago tayo maging dapat tayong mga sosolwin ay dapat ay magkaroon tayo ng servant heart na yung sabi nga kanina ni Sister Beth na magkaroon tayo ng selfless attitude. Yun. Na wag tayong pamamangha sa ganong mga sitwasyon, sa ganong mga ugali nila, sa mga sinasabi po nila. Magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili na yung pride natin, wag nating pairalin kasi kung may pride sila, may pride din tayo eh. Kaya yung pride natin na wag nating pangibabawin yung pride din natin. Kung may pride sila, ay magkaroon tayo ng humble heart. Yun, pagtiyagaan po natin sila bago maging sabi nga po dito sa tuloy ko po yung sa verse 5 nung 2 Corinthians 4:5-4, we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Na i-preach natin, not ourselves, kundi si Kristo lang ang ating ibabahagi. Kagaya nga po kahagabi, yung Bible study namin doon sa Green Valley na sabi ni Brother Domark na hindi lang tayo yung magtuturo. Tatayo tayo dito na magtuturo na hindi na yung para bang ang lambot-lambot natin, kundi yung i-preach natin para maintindihan po nila. Yun. At in-example nga po niya si pastor na kaya po magano na lang ang ano ni pastor sa preaching, yung talagang sisigaw kasi ganun talaga ang dapat na gawin. Kasi bulag pa nga sila sa katotohanan. Dapat yun po yung ma-adapt po natin. At sabi nga po dito na and ourselves your servants for Jesus' sake. Verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Na tayo po yung magbibigay ng liwanag sa kanila, sa kanilang madilim na kaisipan, sa kanilang madilim na mata na ang nakikita na lang po nila ay yung hindi po magandang bagay na at pakaisipan. Magkaroon po tayo ng pagmamahal ba sa kanila na wag nating i-compare yung ating sarili sa kanila kasi nga meron na tayong kaligtasan. Yun nga yung tayo po yung ginagamit ng Panginoon para ibahagi sa kanila. Kaya dapat po andun po yung humble heart at yung sabi ko nga na panalangin na habang inaano po tayo ng dyablo at yung kung ano yung kaisipan po nung sinesiran po natin na parang isinusupla po tayo. Wag nating pairalin po yung ganun na magpapatalo tayo sa kanila. Kaya andun yung panalangin na habang nagsishare ka ay kaakibat talaga yung panalangin doon. At talagang sa mundong ito, lalo na ang mga kabataan, andyan po yung
kanila pong pag tawa-tawa diyan na para bang nanunuya po talaga sila habang sinisiran natin sila na para bang tatawa-tawanan ka. Sabi ko, meron nga isang kabataan, grupo po ng kabataan yon na sinisiran ko. Yung dalawang lalaki at babae yon na nagtatawanan sila. Sabi ko gano'n. Bakit? Anong nakakatawa ka ko sa isinisiran ko? Sabi ko gano'n. Nakakatawa ba si Kristo? Sabi ko gano'n sa kanila. Sabi naman ng isa, "Hoy, tumigil nga kayo." Sabi gano'n. Kaya, dapat susuplahin mo talaga yung ganun na ugali nila kasi hindi mo sila mawiwin. Kung papairalin mo talaga yung napapadala ka dun sa ganung ugali nila, na dapat ipaunawa mo talaga sa kanila. At nakakatuwa kapag yung bang nasupla mo sila at para bang para ba silang tupa na susunod na sa'yo. Yun, nakakatuwa nga na mai-encounter mo lahat yung mga ganong sitwasyon. At isa pa, kapag tayo ay nagwiwin ay wag natin silang, yung bang tayo alam na nga natin kung ano yung mga kasuotan natin, kung ano yung dapat gawin ng isang tumanggap sa Panginoon, na may iko-question sa iyo bakit kayo bawal kasi sa inyo yung ganyan na bawal kasi yung nakapantalon, gano'n, na parati kayong nakapalda. Hindi naman bawal, sabi kong gano'n. Ito lang kako yung kasuotan ng isang tumanggap sa Panginoon, isang talagang sa Panginoon. Sabi kong gano'n. Na yung wag mo bang kokontrahin kasi andon hindi mo sila mawiwin talaga. At saka wag mong isisingit yung ganong kasuotan muna habang winiwin mo sila. Ayun. Kung pagkatapos mo silang mawin, ay saka ka magtanong kung ano yung gusto mong yung naipaliwanag mo sa kanila, ganon. At kung ano yung katanungan nyo na dapat yung malaman, sabi kong gano'n sa kanya. Nauukol lang dito kako sa salita ng Diyos. At marami ka talagang may encounter. At yung amin niyang pag-uwi sa Nueva Ecija, hindi ka ba yung bang makukonsensya ka kung hindi ka magwiwin ng kaluluwa, makikita mo sila na andun yung sa kamunduhan pa talaga, andun yung kasiyahan nila sa material na bagay. Kaya tayo bilang isang kamanggagawa nga ng Panginoon ay dapat wag tayong paggagapi sa mga ganong sitwasyon. Bagkus ay tayo yung kanila pong sandigan bilang isang tumanggap sa Panginoon. At tayo pa, 'di ba, tayo yung nagbibigay sa kanila na yung ipapaano natin yung kasi sila yung mga 'di ba sila yung broken hearted. Wala pa sa kanila yung gano'n na sitwasyon. Kaya tayo yung gagamitin na maghihil sa mga broken hearted nila na ayon. Ang sabi nga ni Sir Meshach noon na tayo tayo din yung magbibigay ng liwanag sa kanila na sila nga ay bulag pa sa katotohanan. Kaya tayo bilang isang tumanggap sa Panginoon, wag tayong magsawa. Wag tayong tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya yun na lang po talaga ang paulit-ulit po sa atin ng ating pong mahal na pastor na soul winning, mag-soul win tayo, mag-soul win at ibahagi sa bawat isa ang katotohanan, yun nga yung kaligtasan ng kaluluwa. At yun lang po, to God be the glory. Amen. Thank you, Sister Benny. Sabi nga niya dito, summarize ko lang, tayo ay bilang isang soul winner, bilang tinawag na Kristiyano, sabi nga, tayo ay may authorized na, tayo na-authorize na para i-preach, i-share, ituro ang gospel. Ang
ang salita ng Panginoong Diyos. Hindi tayo dapat mapikon sa mga taong namimikon kasi sila ay bulag pa sa katotohanan. At sabi nga dito, pag tayo ay dapat manatili sa ating pagkakaroon ng servant's heart, kalimutan muna natin yung pride, kundi isipin natin sila ay patungo sa dagat-dagatang apoy. So, kailangan natin talagang i-push yung salita ng Panginoong Diyos. So, bago muna ang mga nasa studio, si Sister Emilia muna. Good morning sa lahat. Okay ba yung audio ko? Amen. Okay. Ah, sa akin naman ay salamat talaga sa topic ng 1 month na halos. So talagang ako din ay parang pag may pumupunta dito na cleaner ay ang nagi-guilty ka ba pag hindi mo ma-share? Kasi andyan na nga yung kaluluwa, hindi mo pa maano. So nung Wednesday ay nagkaroon ako ng cleaner na tinawagan yung amo ko na 2. So habang naglilinis kami ay sinishare ko, ini-explain ko tapos nag-join nga kanina kaso lang parang hindi ko alam kung ano nangyari dun sa Google niya na hindi parang nag-e-end daw. So sabi ko next time na lang, sabi ko mag-join ka. So sabi nga nung malapit nga sila umuwi, pinakain ko muna sila para pagdating nila sa accommodation na hindi kailangan pa magluto. So nung dumating daw sila sa accommodation ay sabi, "Bakit hindi kayo kumain?" Ay pinakain kami dun sa may katulong na pastora, sabi ng sabi ko, "Ay, hindi po tayo pastora," sabi ko. Nagse-share lang tayo ng yung blessing din na narinig natin. So, kailangan din natin i-share para hindi din sila maano sa dagat-dagatang apoy, sabi ko. So, kagaya din itong bagong kasama ko ngayon na sinera ni Ma'am Beth kanina. Re-review ko naman siya kanina tapos nakita niya yung Bible ko. Paano ko daw sabi niya sa cover pa lang ng Bible ay paano ko daw naipuslit. Sabi niya may Bible ako pero kinuha nila sa ano daw sa akin paano ko daw naipuslit. Sabi ko hindi ko naman tinago, hindi ko alam kung bakit hindi nila nakita. Sabi ko. Baka nagtago, sabi ko. Hindi ko naman tinago eh. Nakabalandra nga sa bag ko kasi ano lang ang bag ko nung pumunta ako dito, backpack lang, walang maleta. So, may sharean, kaya nga yung sa family ko kasi kami noon nung mga steward, mga nagsishare nung steward. Wala kami linalampasan na bahay. So sabi ko sa isip ko, alam kong wala silang lalampasan, makakatok yung bahay ng yung anak ko nga at saka yung kasama niya. Bakit kaya naghihintay lang ako na may magsabi na nakatok namin yung bahay ng tinitirahan ng anak mo. Yung gano'n ba? Nakatok namin gano'n, pero siguro wala pa, baka tinaguan kayo. Sabi ko, sa San Carlos, kanino bang ano yun? Kanino bang area yun Anong sa purok San daw, Carlos? sis? Anong purok daw? Sila Sister Irene ang Hindi ko rin alam kasi gabi yun ayaw naman din sabihin sa akin ang address kasi baka alam niya ayaw pakatok. pakatok. So yun ang iniisip ko talaga. Alam ko na talaga na pag may nagsosolwin doon ay wala silang lalampasan. Baka siguro may nagkatok, baka kunwari walang tao, ganun. So yun ang panalangin ko na talagang maano sila. So yun na po. Salamat. Amen.
Okay, thank you, Sister Emilia. Oo, taga-Uganda yung kanyang kasama ngayon. At least may kasama na siyang doon sa bahay na makakatulong din niya. Nung shineran ko naman sabi naman niya, I received Jesus Christ. Pero Catholic daw siya. Pero I believe in Jesus Christ and I receive Jesus Christ as my Savior. Kaya parang review na lang, hindi ko na itinuloy kasi sabi niya. Tapos sabi niya, I'm watching a movie. Tapos importante pa sa akin yung movie kaysa dun sa yung pero anyway, nakasakasama naman si Sister Emilia, kulitin mo na lang. Okay, so nang hingyan natin ng kuro-kuro din. Yung sa mga mothers muna dyan sa Sister Vicky. 1 minute. Okay ba, Sister Vicky? Naka-mute yata. Walang sound. 6:30? Kagulat ako. Oo, kahapon din nag-overtime sa. Walang sound, Sister Vicky? Baka naka-mute. Ayan. Yan, okay na. Tigi, salita na muna kayo mga mothers, Sister Joyce. Amen. 30 seconds daw kayo. Na Hana, si Ma'am Joyce po. Kaya, magandang umaga. Nawawala-wala. Yes. Yan. Good morning sa lahat. Maganda po. About sa solving. Ayan, so, ang ganda po ng ating topic about sa solving. Steward. Ayun, so, kasi nga, yung sa solving actually, ako hindi lang ang ako, lalo na po yung nakakalimutan din nila, kaya kailangan i-review sa kanila para natin liwanag. At ilan kaya tayo sama-sama dahil sa solving. Yun lamang po. Thank you. Ayan. Ito, Ma'am Gina. Hello, good morning. Good morning po sa ating lahat, lalo na po sa mga mothers. Sa akin naman po, sa akin, kaya po ako, lalo na po yung mga mothers ng mga bata, kasi hindi na po sila nag-a-attend. So, yung mga anak na lang po nila ang inuutusan. So, andyan pa rin po minsan, kahit sasabihin nila may gagawin, kaya sabi naman po nila gawin yan kung dating, sabi ko. Kaya, yun, kaya others ng mga bata na mag-attend po sila. So, nandiyan pa rin po yung puso ko na nag-invite, nagdadala ng kaluluwa ko sa church natin. Yun lang po. Amen. Yan po. Yes. Sir Vivian. Good morning po sa ating lahat at sa mga host. Sa akin naman ay binalikan ko yung mga study ko, tapos yung salvation, nagdadalaw hindi na. Kaya sabi ko, tama yung sabi ni Sister Joyce na ulit natin ulit, paalalahanan natin ulit sila kasi ang tao sadyang nakakalimot. Kaya ito natin yung ating mga sarili na sa mga Diyos na gawain at sa atin will not leave us but para sa ating nagagawain. Kaya ako lang po tayo mga prayers sa ating mga gawain at sa mga Diyos na gawain. Yun lang po. Amen. Mayra. Sabi naman, Bika, hanggang alas 7 daw tayo. Kaya nga 30 seconds na nga lang kayo eh. Hanggang
alas 7. Kaya, maganda kayo kay Ma'am Mayra. Nagdadabog na si Mark. Magagalit. Joke lang. Mga napapakinggan natin every morning, marami po blessing po yon yung about si soul winning. Totoo po yun. Ako din ay isang na-winning na kami pamilya. Ay yung ginagawa nila sa noon, na balik-balikan, nire-remind yung soul winning ay yung salvation. Ganun din yung ginagawa ko din sa aking area. Kasi ngayon, alam nyo, natutuwa ako yung bago kong na yung sa saturation natin, nung nag-saturation tayo sa Kadaklan noon, ay meron yung family Kaslangin. Yun yung naalala ko noon na hindi pa ako active noon. Si Ma'am Cyril, na nawin niya yung anak ni Tatay Antonio, kasi malakas po si Tatay Antonio noon, naggumagawa ng walis tambo. Yun yung family na Kaslangin yun, kasi matanda na sila, nagbakasyon yung anak niya na taga para sa LS. Yun yung pinagpipray ko na family na yun na kahit uuwi na si Ma'am Emilia sa June, pero balikan ko pa rin yun kasi nga yung anak nila noon, active yun, si Ma'am Minchin, naalala ko yun, pero namatay na. Kaya yung family na yun, tuwang-tuwa sila pag pumupunta ako, lalo na yung tatay kasi yung mga apo niya, si Eugene, para sa LS na nakatira. Pero sabi ko nga, puntahan ko kayo lagi, tatay, sabi ko. Kasi yung tatay na yun, tuwang-tuwa pag pumupunta ako doon. Kasi nga hindi na siya nakakapag-lakad ng maayos. Pero yun yung i-invite ko ng Father's Day sa June. Salamat, meron tayong Word of God na napapakinggan every morning. Salamat po sa mga host, lalo na po sa mga preaching na napapakinggan natin. Totoo yun yung preaching ni Sir Meshach nung Wednesday. Nakaka-bless yun na naririnig tayo sa about si soul. Ako sa totoo lang, ako naman, pag lumalabas naman talaga ako, hindi naman pwedeng hindi ako makapag-win. Yun yung buhay ko na lalabas ka, meron ka ng sa salvation, kailangan natin bahagi sa iba. Salamat at ilang po talaga. Ako, alas 7. Nakatawa po kasama ang souvenir na natin. Yan po. Amen. Thank you sa inyo. Sila Sister Cherry naman dito sa loob. 30 second na nga lang daw eh. Amen po. Good morning po sa ating lahat at narinig na natin yung lahat ng patungkol sa soul winning. Mag-soul winning po tayo. Amen. Thank you po. Maraming salamat po about sa soul winning. Bilang isang kamanggagawa ng Panginoon, yun po yung pinaka-heartbeat ng Panginoon, yung soul winning. Kung walang soul winning, wala tayong lahat dito. So, to God be the glory. Amen. Sister Risa. Good morning po sa lahat. Maraming salamat po sa mga host. Nasabi naman na po lahat. So, ang gagawin na lang po natin, tayo pong mga tunay na mga Kristiyano, huwag po tayong mahiya at magsawa na i-share po ang salita ng Diyos. Yun lang po. Amen. Okay. Bago kami mag-closing prayer, ina-acknowledge muna namin yung mga presensya ng mga taong mga kapatirang nasa FB Live, si Sister Myra, narinig naman natin kanina. Of course, sila Sister Vicky, si Brother Bore, si Sister Emilia, and then si Ma'am Flor. Good morning po sa inyo. Si Brother Philip Pastrana. At sino pa? Si Sister Raquel. Good morning. Si Ritz Mabutol. Si Lisa. Si Brother Digno. Si Sister Mercy, yung mother nila ni Kiray at ni Banining. Si Sister Mercy, good morning po. Si Sister Cherry. Si Sister Rialyn Lagadan.
Good morning sa inyo, Sister Heidi. Good morning. At si Nanay Lina Lanugon, si Jong, sir na, si Brother Jong, si Michael Boston. Good morning po. At si Julian Bulyago. Good morning po, sis. Si Brother Erwin. Good morning sa inyo. At Sister Nelda. Wala sila. Si Brother Kevin Parogan. Sister Geraldine. Good morning po. Sister Vilma. Sister Agapita. Good morning po. Good morning, Ma'am Rachel. And Sister Elsie. Good morning po. Si Brother Jose, na asawa ni Sister Julian. Si Sister Cherry Liz Abalos. Si Dylan Blake. Sino itong Dylan Blake na to? Parang alam ko to. Okay, si Brother Edgar. Good morning po. Sister Tita. Good morning po sa inyo si Sis Fek Mahor. Kasama din po natin nakikinig. Si Sister Agapita, dito ako sa bahay, late na kasing Okay, si Brother John Harold Bigornia. Good morning din po. At yun nga, sabi nga ni Sister Agapita, ako din nagpapasalamat ako sa soul winning kasi pag wala yung soul winning sa amin, wala akong narinig na salita ng Diyos. At tungkol din sa soul winning ay natuto akong mag-soul win at ipahayag din sa nanay ko at i-follow up namin. Kaya nagpapasalamat ako sa host ngayon at mga mothers po. Si Pastor, good morning po. At yun, wala na so far. Nawala na siya. Sobrahan ko. Anyway, so good morning po sa lahat. Next week uli, abangan natin ang ating topic uli na bago. Okay, so God bless po sa inyo. Family devotion bukas. Family devotion bukas, huwag pong kakalimutan natin. Request po Sister Benny na mag-closing prayer. Amen. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa natapos na devotion ng mga mothers, Panginoon. At salamat po na kami po ay ginamit nyo sa paghahayag ng salita at nawa, Panginoon, ay hindi po nila makalimutan ang soul winning, Panginoon, na yun po yung dapat na tatak po natin bilang isang Kristiyano na kahit na saan tayo pumunta, kahit na sino pa man ang ating pong makasalamuha, na may pagkakataon, Panginoon, na mabahaginan ay huwag pong mag-atubili, Panginoon, ng bawat isa na ibahagi kayo sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang itong topic na ito, Panginoon, ay hindi po makalimutan ng bawat isa at sa isipan po nila, puso, Panginoon, ay gawin po nila ito na parang isang pagkain na dapat pong ibahagi. Yan po yung dapat namin gawin sa araw-araw at sa lahat po ng makakasalamuhan namin at lahat po ng mga kamag-anakan pa po na hindi pa nababahaginan ay wag pong mag-atubili ang bawat isa. Salamat po na kami po ay ginagamit nyo sa ganitong pagkakataon, Panginoon. At sa araw ng bukas, Panginoon, ay andun na naman po na makasama po namin ang bawat isa sa pakikinig pa po ng family devotion. At sa araw ng linggo na bigyan nyo po ng ng wisdom, Panginoon, ng aming pastor na ibahagi pong muli ang inyong salita. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga nagbalikatan sa ngayon ay ito po ang huling araw po nila at sila po ay graduate na at nawa, Panginoon, ay gamitin nyo po ang mga kabataang ito, Panginoon, na sa ang lahat po ng naituro sa kanila ay maibahagi po nila sa
iba, Panginoon. At gamitin niyo po sila sa pagbabahagi ng salita niyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy po sila na mag-involve, Panginoon, sa gawain niyo. Salamat po at sa buong maghapon, Panginoon, ay ang amin pong gagawin, ang amin pong saturation, visitation, pagpa-follow up po ng mga nabahaginan ay kayo po ang manguna sa bawat isa. Pangunahan niyo po kami, hindi po maganda ang panahon, maulan po, Panginoon, pero hindi po ito ay hadlang. Salamat po sa lahat po ng mga biyaya at kapapalang pinagkakaloob niyo sa amin. Ang kalakasan namin, Panginoon, ay i-preserve niyong paratis para sa gawain, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Goodbye, mga mothers. See Thank you. bukas. Bye-bye.